Oh, lalalakaya shanda rabababakanda. Thank you. Hallelujah. 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 Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa panguna ng Banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus, lubos po kami nagpapasalamat sa patuloy na pagkalingan nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, hallelujah, sa isang taon, last year, 2010, Lord, na naging matagumpay ang inyong mga anak. Sa iyong tulong at biyaya, Panginoon. Dahil wala kang sa biyaya, Panginoon, wala kami ngayon. Lord, sa iyong habag lamang kami, Panginoon, nagpapailalim. At sa mga oras na ito, mangusap po kayo sa pamagitan ng iyong mga salita ngayong gabi, na kayo, Panginoon, ang maitaas at maluwalhati. Hallelujah. Naway magkaroon kami, Panginoon, na tayo nga, Lord, na makinig ng iyong mga salita. Open ears, Lord, to hear your voice, Lord, tonight. Lord, na magkaroon ng rema sa bawat puso, ng bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah. Alam namin, ang pagkipagbaka dito sa mundong ito ay hindi namin kaya ito na mag-isa. Lord, we cannot walk alone, Lord, in this earth without your presence, O Lord. Hallelujah. And without your guidance, Lord, to every one of us. Lord, tonight, we entrust it into your hands, even, Lord, your word. At itatago mo, Panginoon, sa likuran ng iyong cross, ang iyong lingkod na kayo po, Panginoon, ang makita at maluwalhati. Rin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. 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 Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Lord, I bless you. I don't know, habang nag-upo ako dyan, my stomach ay parang nag-intercede. I don't know. May pinapa-intercede ang Panginoon. I remember last time na almost pinasok din ang lugar na ito. God has given me the spirit of intercession. Pag yun ho ang nararamdaman nyo, kailangan mag-pray ho. Amen. There will be happening ba na hindi natin alam. Akala natin, we'll just relax na okay, but it will be sensitive in the presence of the Lord. Ipaparamdam mo ng Panginoon sa atin kung ano man ang mangyayari. That's why kailangan po magiging alert po ang espiritu natin para sa Panginoon. Hallelujah. Kung may banal po tayo ng kasulatan, buksan po natin ito sa John chapter 17. John chapter 17, verse 11 hanggang 26. Tayong lahat po ay tumayo. Ura rakaya shakara babababandaya shukara bababandaya shukara bababandaya yashkara bababandaya shukara. John chapter 17, verse 11 hanggang 26. Hallelujah. Pero umpisa natin po sa verse 6 muna. Sa verse 6 muna, punahan natin. Hallelujah. Ito'y pray po ng ating Panginoong Jesus. Ready, go. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Verse 7. Kayo na lang, isalit-salitan tayo. Verse 7 kayo. Ready, go. Now we have known that those whatsoever thou hast given me are of thee. Verse 8. For I have given to them the words which you have given me, and they have received them and have known surely that I came forth from you, and they have believed that I sent me. You sent me. Verse 9 kayo. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Verse 10, and all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Verse 11. Now I am no more of the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, give through thine own name those whom thou hast given me, that they be one as we are. Hallelujah. Verse 12,
When I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Verse 13 kayo. Verse 14, I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. Verse 15. I pray not that Verse 15 kayo, ready? I pray not that those so destinate him out of the world, but those who will keep them from the Verse 16, they are not of the world, just as I am not of the world. Verse 17. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Verse 18, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. And for their sake I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word. Verse 21. That they all may be one, as thou, Father, art in me and in them, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Verse 22, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one. Verse 23 kayo. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Verse 24, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me, where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Verse 25, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and this have known that thou hast sent me. sabay-sabay po tayo, verse 26, and I have declared to them your name and will declare it, that the love with which you love me may be in them, and I in them. Bless the reading of His word. Tayo pang lahat ayun po. This is the beginning of the year. It is good, bakit medyo sinunod ko yung pagmimensahe, ang salita ng Panginoon within this year. It's because gusto po natin na magkaroon tayo ng foundation sa taong 2011. Last time, tinapik po natin, ano nga topic natin last time? Okay. In everything, give thanks, for this is the will of God. Hallelujah. Natandaan po natin yon. And this tonight ay first Friday. First Friday pala talaga ito. That is the last Friday of 2010, and now is the beginning of the year 2011. Hindi ko nahalata yung kaya kanina, nagsabi si Pastora Nanay sa akin kung mayroon bang communion. Kasi akala ko, yung last week na, yun na yung ano. Pero yun pala ay tama-tama din. First Friday pala itong gabing ito. It's good to think that in the beginning of the year, na ang Panginoon pong Jesus ay nanalangin para sa iyo at para sa akin. Hello? Amen. Hindi lamang po na tayo ang nananalangin, kundi si Jesus mismo ay nananalangin para sa iyo at para sa akin. Dahil dito po sa ating nabasa ngayong gabi, concerning dito sa John chapter 17, si Jesus mismo ay concerned sa bawat isa sa atin na alam natin na ang sitwasyon hong ito ng ating Panginoong Jesus ay marami hong pinagdaanan na itong malapit na siya i-crucified, malapit ng ating Panginoong Jesus, this time ay malapit na siya doon na bibitayin o ipapako na sa cross. And yet, ang sa kaisipan ng ating Panginoong Jesus ay ang bawat isang pinili niya. Sabihin mo yung katabi, kapatid,
Pinili ka ng Diyos. Ang kaisipan ng Panginoon ay nasa iyo at nasa akin. Ng Panginoong Jesus this time, ay siya ay malapit ng mapako sa krus at nakikinita na ho ng ating Panginoong Jesus. That's why dun po nagpunta pa yung before this happened, pumunta pa nga ho siya dun sa Garden of Gethsemane, diba, na umiiyak siya. And then almost, yung pawis niya ay dugo nang lumalabas dahil, Lord, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done. But tingnan natin na ang Panginoong Jesus ay concerned siya sa bawat isa sa atin. At kung titingnan ho natin sa verse na to, yung panalangin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama sa langit. Na hindi lamang basta ng Panginoong Jesus ay basta na lang, okay, I will give myself para matapos na, naggawa ko ng miracle, lahat na ginawa ko. Then, yung mga cast out ng demons, yung patay ay aking pinalaya. And then, okay, sige, papabaubaya ko na yung sarili ko na ako'y harapin dahil talagang ito yung mission ko na para ako ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero, hindi pa man dumating yung talaga kung ang concern niya sa bawat isa sa atin ay gano'n na lamang. Na dito mismo ay nanalangin siya para sa iyo at para sa akin. Na it's good to think, sabi sa kus kanina, it's good to think that in the beginning of the year that Jesus is praying and interceding for you and for me, and even right now, He is in the right hand of the Father interceding for you and interceding for me. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Na hindi lamang na, oh, Pastora, please intercede for me or pray for me. And even Jesus Christ intercede for you and intercede for me. Dahil ganun po tayo niya minahal. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus dito, Lord, Ama, itong mga taong itong piniling mga disipulong sumunod sa akin, ay akin po silang iningatan habang naririto ako. Ngayon paalis na ako. Ngayon, Panginoon, Ama, ikaw naman ang mag-ingat sa kanila. Alam mo, it's good to think about it na si Jesus Christ mismo nag-iisip sa security mo. That Jesus paid for your security. Nakakala natin na in times na tayo ay nasa problema, na hindi nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo at hindi nagmamahal ang Diyos sa iyo, kundi may pamamaraan ng Panginoon para ibalik ka muli ng Diyos. I think this is the message for you, sister. This is the right message for you. I don't know. God rescued all of us in a different way. Kanya-kanya tayong pinick up ng Panginoon. Pero pag tinawag tayo ng Diyos, huhulihin at ibabalik ka ng Panginoon. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon is concerned about your security. Hindi lamang po security ang Panginoon, concerned about the security for eternal life. But God is more concerned and mas concerned sa security mo ngayon. Kaya alam mo kung bakit? Alam mo, the Spirit of the Lord, I feel the Spirit of the Lord. Kinikilabutan ho ako if you just only sensitive to the presence of the Lord right now. Alam niyo, ganun ho ka-concern ng Panginoon sa atin. Nakala natin in times na may problema tayo, akala natin nag-iisa lang tayo. Pero hindi mo alam na ang Panginoong Isus mismo, Lord, Ama, paano na ito iiwanan ko sila? Nakadepende itong mga disipulong ito sa akin. Kung saan man ako sumusunod sila. Ngayon, iiwanan ko na sila. At ikaw ay Ama ang bahala para sa kanila. Basahan natin ang salita ho ng Panginoon. Ito ho sa verse 10. Tingnan ho natin. Verse 9, tingnan mo, I pray for them. I do not pray for the world. Tingnan mo. Ang pinagpipray ng Panginoon, ni Jesus Christ, is yung mga taong Kanya. Sabi niya, I am not praying for the world, but I am praying for those na naniniwala at tinagubilin mo para sa akin.
But for those whom you have given me, for they are yours. Dahil kung ito'y akin, Ama, iyo din ito. Pag tayo'y naniwala sa anak, at tumanggap tayo kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, tayo pagmamayari ng ating Panginoong Jesus, at tayo rin ay pagmamayari ng Ama. At concern ang Panginoon sa iyo, dahil tinanggap muna ang ating Panginoong Jesus. Kahit saan po man po tayo naglitayin, saan man tayo umikot sa buong mundo, pero ang Diyos ay nakamasid sa langit at tinitingnan ka. Pag anak ka ng Panginoon, ibabalik ka ng Diyos. Dahil ikaw ay sa atin, sabi ng ating Panginoong Jesus. Verse 10, and all mine are yours, and yours are mine. And I am glorified in them. That through us, Jesus has been glorified because of your life. Kung nakita na tayo ay victorious, sino ang nag-glorify? Si Lord. Kung yung pinili ng Panginoong Yesus ay talunan, sinong napapahiya? Si Lord. Nakon? Kaya nga, responsibilidad tayo ng Panginoon na i-pick up at tulungan tayo niya for your security dahil concern ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Sabihin natin na, ay, concern lang ang Panginoon sa spiritual natin, hindi concern ng Panginoon when it comes sa security natin in the future. Or secure, o ang Panginoon na hindi concern sa atin when it comes sa security natin, o kaya kung ano ba yung sinasabi natin, ulit tayo. God is only concerned sa iyo. Pero siguraduhin po natin na tayo nga talaga'y anak ng Diyos. Hello? Amen. Dahil kung anak tayo ng Diyos, at tayo po ay tumanggap sa Panginoon at totoo tayong naglilingkod sa Diyos, siya pa ay obligadong bigyan ka ng security. Amen. And even ang amo mo, and even trabaho mo, bibigyan niya ng security. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 And verse 12, tingnan natin. At verse 11, now I am no longer in the world, but these are in the world. Sabi niya, Ama, pawala na ako, alis na ako sa mundong ito. Sabi niya, and I come to you, Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are one. So dito po, ang concern ng Panginoon ay tayo po ay magkaroon ng security, to keep us. And verse 12, while I was with them in the world, I kept them in your name. Nung habang naririto ako sa mundong ito, iningatan ko itong mga taong ito, Ama, sabi niya. Those whom you give me, I have kept, and none of them is lost except the son of perdition. Sino ba itong son of perdition? Si Judas. Mayroon talagang lumilihis na isa. Ha? Pero sabihin mo sa katabi, kapatid, hindi ako si Judas. Nakon? Hallelujah! Hindi ako si Judas, siguro din natin huwag tayong Judas. Lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Dahil ginawa lang ho ng Ama yun, dahil ng pangyayaring yun, para ang salita ng Diyos ay ma-fulfilled. And then, verse 13. Una po, yung kanina, ang pray ng Panginoon is pray for your security. Number 2 is, ang kanilang panalangin is to pray for us to be satisfied. Hello? Marami yung sinasabing, secured na ako when it comes to financial. Secured na ako when it comes to trabaho, pero walang satisfied. Walang satisfaction. Hindi sila satisfied. Nakon? Kahit pa nga yung sino dyan ng mga milyonaryo or something ganon, mayroon na sila, pero hindi pa rin sila satisfied. Nakon? Amen. Pero ang Panginoon, nagpanalangin siya. Nanawa, Ama,
na naway magkaroon ng satisfaction ang bawat isa. Verse 13, sabi dito, "But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves." Joy fulfilled in themselves. Ang anong ibig sabihin ho nitong joy fulfilled in themselves? Ano ang kapagkakaiba ng happiness sa joy? Ano ang pagkakaiba ng happiness sa joy? Pareho din naman masaya yun Ano? Ang happiness is something na naging masaya ka dahil nanalo ka sa sweepstake. But it is only temporary. Nakaasawa ka, nakachamba ka ng milyonaryo. So, you are happy for a while. That is depending kung ikaw ay sa nakikita mo. That is happiness. Pero ang joy, iba yun. Ano man ang nangyayari sa kapaligiran mo, hindi ka apektado dahil may kasiyahan ka sa loob-loob mo. It's different. Iba ho yung Kristiyano na may problema, na sa kabila na may problema, may joy pa rin siya. Mayroon pa rin siyang kasiyakan. May satisfaction pa rin siya. Iba ho yun. Sino ho yun dito sasabihin na, Pastora, hindi ako pa rin satisfied sa buhay. Yung si Sister Carmen, Lord, naging baka na siya, ready na. No? Although alam na mayroon pang pangangailangan tayo, pero ano pa rin ng Panginoon yun controlled ng Panginoon yun sa lahat ng sitwasyon. Dahil mayroong kapayapaan ka, may joy kang inilagay ng Panginoon sa puso mo. That is satisfaction. Kahit kulang ka, kahit wala ka, Sister Lynn, yung joy na binigay ng Panginoon, kaya sabi ko sa namin, talo ka pa ng pamangkin mo. siya uwi na no? Uwing-uwi na siya, talagang hindi siya natatakot. Ibig sabihin, talaga mayroong satisfaction na ibinigay ang Panginoon sa kanyang buhay. At sabi na to ng Ama, sabi, "But now I came to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves." Yung joy na yon hindi galing sa sanlibutan. Ang joy na yun hindi galing dahil siya ay nanalo kung anong pinananalunan niya. Hindi yung joy na dahil sa na-promote siya sa trabaho o nataasan yung allowance niya. Yung joy na yon ay ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo mismo. Na pinagkaloob. Dahil may Panginoon tayo, that's why yung joy na yon ay inilagay ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah! Kaya walang Kristiyanong nakasimangot. Nakon? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid. Walang dahilan na ikaw ay magsimango. Hallelujah! Minsan, yung pangalang Joy, ang mukha, walang joy. Pero tayo, kahit hindi pangalan natin Joy, may joy ang mukha natin. Hallelujah! Palakpakan ho natin ang Panginoon. Dahil yun ho yung panalangin ng Panginoon, that He wants us to be satisfied. Na tayo po ay masatisfied. Hallelujah! Sa Galatians chapter 5, verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, and kindness, goodness, faithfulness." Hallelujah! That is the fruit of the Spirit. Inilagay sa atin. Kaya nga it's good to desire na tayo po ay ma-empower tayo ng Holy Spirit. Dahil hindi, yung sabi ko nga kanina kung walang Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ay apektado tayo sa pangyayari sa buhay natin. Apektado tayo, especially ngayon na wala nang ganon. Medyo naapektuhan na, nalulungkot na ang ilan. Makulimlim na ang mga talaga. Dati nagsisilitawan na, ngayon medyo umurong at nagpasuka na naman ngayon. Pero tayo, kahit ganun man ang nangyari, may joy pa rin. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ko nga last time, "In everything give thanks, for this is the will of the Lord." Hallelujah! Kalooban ho ng Panginoon yan, kaya wala tayong
Kasi, alam mo, yung joy na yon, na sa kabila tayo ay mayroong sakit, may ilan nakakaranas ng cancer, ano ang iba na nakakaranas ng may cancer na mayroong Diyos, at yung may cancer nakakaranas ng cancer na walang Diyos. Yung mayroong karamdaman na mayroong Diyos na sa kabila na ang nabibilang na lang ang araw nila ay mayroong kapayapaan sa kanilang puso at mayroong kasiyahan. Amen. Dahil po isasalubong na sila sa Creator nila. Amen. Ay, wag muna po! Sandali muna! Ayaw ko munang mamamatay. But God holds our future. God holds our life. And nobody can stop it when the Lord says, this is now your time. Pero kung this is now your time or later on, but that joy ay hindi nanakaw ng demonyo. Dahil nandiyan yan sa loob mo na kailanman ay hindi manakaw yan ng kaaway sa iyo. Hallelujah. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 May ilan na namatayan ng tatay o namatayan ng asawa o namatay ng ganyan. Sabi nila, Inday! Yak-yak siya, no? Inday! Sabi niya. O, mahal kong Inday. O, diba? Tapos sabi niya, iwanan mo na ako. Susunod na lang ako. Tunulak naman siya eh. Wag muna, wag muna. Ano? Mga padrama minsan eh. Diba? Masakit na naman, no? Pero, alam mo, masakit isipin na isang mahal sa buhay natin ay nawala. Pero, andun yung kaligayahan natin, nasa piling na sila ng Panginoon. No? Di natin alam ang buhay natin sa mundo eh. Pero yung joy na inilagay ng Panginoon sa puso natin, kapayapaan, ay nandoon. Hallelujah. Pangatlo po, He wants us to be separated. His prayer is that all of us will be separated into the world. So verse 14 hanggang 16, sabi dito, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. Just as I am not of the world, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from evil one. Hallelujah. They are not of the world, just as I am not of the world. Hindi po tayo taga rito sa mundong ito. You are not of the world. Kaya huwag tayo masyadong magpakaano sa sarili natin sa mundong ito. We're just a stranger in this world. Kaya minsan nakala ng ilan eh, parang pag nagtrabaho na, dito na sila sabang buhay sa mundo eh. At ang iniisip na lang, puro espondya. Wala na iniisip na sa Diyos. Pero kung tutiisin mo, trabaho na lang kasi mayroong 40 shekel na makukuha. Pero kung tutusin mo, we are not in this world. Iiwanan natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Amen. Ang anak natin, ang asawa natin, iiwanan yan. Pero yung bibit-bitin natin hanggang eternity ay ang Diyos. Amen. Ang kasama natin to eternity ay ang Diyos. He wants us to be separated although we are in this world. Kailangan makita na hiwalay tayo sa mundo. Hindi yung ginagawa ng mundo, gagawin din natin. We are separated from this world. Na tayo ay malayo sa gawa ng demonyo, ng kaaway. Dahil sabi niya, kung ako din, sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ako taga-mundo, babalik ako sa iyo, Ama. Ganon din ang iniwan mo sa akin, hindi yan taga rito, Ama. Taga-langit yan. Sabi mo sa iyong katabi kapatid, taga-langit ka. Tagalangit ka. Hallelujah. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bakit pagrangutan natin ang Diyos? Bakit pagrangutin natin ang Diyos sa mga talent natin? Hello? Bakit hindi natin itutubigay ang ating sarili para sa Diyos? Hello? Sabi ng Panginoon, pag umarap na tayo sa Panginoon,
Di ba binigyan kita ng magandang boses? Di ba binigyan kita ng katawan na umindak? Na para gamitin mo para ako'y maluwalhati? Pero anong ginawa nyo? Sabi ng Panginoon, ginawa nyo dun sa diskuhan. Pagkantaan ang gagawin natin. Sabi ng Panginoon, Lord, ito mga aking mga pinili, mga tinawag, akin siya. Panginoon, ihiwalay mo sila sa mundo, Panginoon. Ama pala, sabi niya, Ama, ihiwalay mo itong aking mga pinili at tinawag. Na para hindi sila ma-impute ng kaaway. Although tayo na sa mundo, akala mo ba yung isda? Inilagay mo sa dagat, maalat ba ang isda? Hello? Unless na tinanggal mo sa dagat, nilagyan mo ng asin doon na aalat. Pero pag habang nasa loob siya ng dagat, hindi naman siya maalat ha. Tayo'y nasa mundo, na kahit madumi ang mundo, hindi tayo madumi. Palakpakan natin ang Panginoon. We are not impute of the evil ones. Dahil yun po ang target ng kaaway. Sa mga internet, hello, pag kumakalam yung laman, matutukso tayo kung saan-saan tayo sumisearch. Hello? But sabi ng Panginoon, keep them from evil one. Panalangin po ito ng Jesus sa Ama. Ama, aalis na ako. Keep them. Keep Lynn. Keep Rowena. Keep Levi from evil one. Hindi nyo pa alam na hanggang ngayon nananalangin si Jesus at nag-intercede for you. At relax lang tayo. Akala natin walang pakialam ang ating Panginoong Jesus. But you know, kung may isa mang anak siyang natutumba, sino ang nalulungkot una? Ang Panginoon ay nalulungkot. Dahil dito mismo siya, nakikita na niya ang sitwasyon ng mga anak ng Diyos na mayroong tendency matutumba. Kaya nga, Lord, Ama, ingatan mo sila. Ama, separate mo sila kasi may tendency talaga nahihiwalay tayo sa Diyos sa aking pagpagbaka at paglakad natin sa mundo nito. Hallelujah. And number 4 is, his prayer is, he wants you to be sanctified. What is sanctified? Ang sanctified po is to set apart for a specific purpose. Tayo po'y hiniwalay para sa isang misyon. Hindi lang tayo hiniwalay basta sa evil one, kundi tayo hiniwalay para sa specific purpose. Bakit tayo sa ating pamilya, kung titingnan mo yung sarili mo, sa pamilya mo, tingnan mo yung sarili mo sa pamilya mo. Although pareho kayong Kristiyano, iba yung katayuan mo. Nakon? Amen. Although tayo ay, mayroon tayong paniniwala sa Diyos, pero kung titingnan mo yung katayuan mo, naiiba ka dahil hinihiwalay ka ng Panginoon. God has separated us for a specific purpose that the Lord will be glorified in your life and in my life. The vessel for honor. Alam mo lahat ng vessel, kahit pinagawa ho yan, merong hinihiwalay yan for honor. Yung magpapalayok. Kahit lahat yan, marami, pwede naman yan i-display eh. Pero may pinipili ang magpapalayok ng mga vessel para yun ang ipipresenta, para siya ay mayroong demonstration, para ipakita, para marami siyang bibili sa kanila for honor, to display. Alam niyo, yung buhay natin, kahit yun ay sometimes akala natin nasisira, akala natin may mga problema yon, pero dinadalisay ng Panginoon yon to glorify the Lord. Amen. Parang dalisay na vessel ito. Pero sa kabila ng karanasan natin, ang pakamay ng Panginoon ay naroon
hindi niya tinatanang-tanang. Nakikita nyo? Sabi nga ni Lynn kanina, for 10 years, nag-disobey siya, pero hindi pa rin nagtanta ng Panginoon at nag-stop sa kay Lynn. Hanggang hindi siya ma-fulfill ang purpose niya, kahit ang bawat isa sa atin. Hindi siya hihinto na hanggang hindi tayo hihiwalayin niya para tayo ay may display niya at para mag-glorify ang Panginoon. Amen. Hallelujah! 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 At nakikita ko yun ho sa ilan sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, ang lahat, bawat isa sa atin, kagamit-gamit eh. Ang bawat isa sa atin ay kagamit-gamit. If we'll just look ourselves, wala tayong silbi. Akala natin, ano lang tayo, hanggang ganito lang tayo, taga-sponsya lang tayo. Akala natin, pero kung titingnan po ng Diyos, ang sarili nyo, sa mata ng Diyos, pag sumunod lang tayo sa hakbang ng Diyos, palagi, all out yung ating sarili para sa Diyos, naranasan natin yung sinasabing sanctification. You have been set aside for a specific purpose, that the name of the Lord may be glorified in your life and in my life. You've been set apart for a specific purpose, na ang Panginoon ang mag-glorify. And He prays about din sa atin para sa unity natin. Diba? Sabi ng Panginoon sa verse 20 to 23, sabi pa nga dito sa verse 11 You have given me that they may be one as we are one. Kung paano, Panginoon, Ama, na tayo'y nagkaisa, hindi man nagkontrahan tayo, nawa ang hinabilin mong mga tao sa akin, sila din ay magkakaisa. Nakon? Hallelujah. Although we came from different backgrounds, although we came from different Luzon, Visayas, Mindanao, pero tayo'y isa lang sa Panginoon. Ang ilan nagsabi na, sa langit, mga Ilocano doon ang dialect. Hindi naman kami din papayag. Batanggenyo. Sino man Batanggenyo dito? 'Di ba? O mga taga Mindanao, hindi rin mapapayag noon Kundi dito po na Lord, kung paanong tayo ay nagkaisa, Ama, naway gawin mo ring magkaisa ang iyong mga pinili, ang aking pinili, dahil ang mga pinili kong yan ay iyo din, Ama. Hallelujah. And now, we will good to start the year na tayo po isipin natin na isa lang tayo po sa Panginoon. Walang pataas-taasan dito. Hallelujah. 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 Ang bawat parte ng bawat katawan ay kailangan. Hindi pwedeng sasabihin ng kamay, sabi ng kamay, sige, bunga nga. Sabi niya, yabang-yabang mo, madaldal ka. Sabi ng bunga ng kamay, hindi ako susubo sa iyo ng pagkain, wala kang makakain. Di ba? Ay kung sasabi naman din ng bunga nga, sige, wala kang kapakain, mapaparalyze ka. Dahil wala kang inunok, wala akong kakain, wala kang digest. Bawat parte ng ating katawan, ayan ay mahalaga sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay kaligtigitan ho yung ginagawa ho natin para sa Panginoon. Mahalaga yon. Si pastora ay mahalaga para sa akin. Nanay. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga yan para sa Panginoon at para sa akin. Dahil kung ako lang mag-isa, ako mag-sponsya, ako mag-visitation, ako ganun na. Tayo po ay kanya-kanya po tayo na gift na ibinigay ng Panginoon sa isang iglesia para magkaisa po tayo. Walang dahilan magkanya-kanya po tayo. Walang dahilan na tayo maggrupo-grupo.
It's good to start the year na alisin na po natin yung grupo-grupo. Hello? Nakampi-kampi. Wala na ho yun. Sabihin mo sa katabi kapatid, walang kampi-kampi na. Ha? Walang grupo-grupo. Ay, siguro pag pumunta ng simbahan, yung magkasama palagi, magkahiwalay-hiwalay. Pumunta sa ibang no? Siguro, minsan, Sister Lloyd, magkahiwalay kayo at pumunta ka dito eh. Yung ganon, mag-mix-mix. Amen, di ba? It's good to have a fellowship with one another. Di ba? For what? Na, sa plat na nga, magkasama kayo. Pag dito, magkasama pa rin kayo. Hindi na ba kayo nagkasawaan? Di ba? Pagpunta pa sa Takana, magkasama din kayo. Siguro it's good to start na the year na magkaiba-iba naman din tayo. Parang din naman na magkaroon tayo ng fellowship sa bawat isa. Alam mo, my desire as a pastor, I want to go to every flat or every year na magkaroon ako ng fellowship mismo sa inyo. No, yung hindi lang yung sasabihin ni Pastor Rai, si ano lang palagi nakakasama. Ako mismo, I desire for that. Na napupunta ako isang lugar na tayo'y magkain, yung kagrupo hindi ko palagi nakakasama, makakasama ko din. Kasi it's good to do that. Diba? Na yun po yung nagpapakita po na tayo po ay nagkakaisa. Nakon? Anong differences man? Sabi niyong isa, hindi ganito. Sabi ng isa, hindi rin ganyan. Hindi na rin kayo nagkakasunduan. Ano? Kung ano po ang napabuti at yung para sa kay kabubuti ay gagawin natin. Kasi yun yung panalangin ng, sa palagay mo ba naman, si Ama, sa Ama nag-send kay Jesus, sabi niya, sabi ni Jesus, ako naman ang pinadala mo, Ama, ay, hirap naman ito. Dadanasin ko ang hirap sa krus. Ang hirap-hirap nito magpasa ng krus. Ang hirap-hirap na natatagta din ako ng mga palo. Pero hindi siya nagreklamo. And even unto death, hindi siya nagreklamo. Ni katiting na salita, hindi siya nagreklamo sa Ama. Dahil nagkaisa sila. Wala tayong maririnig dito sa loob na iglesyang nagrereklamo. Hello? Amen. Parang may malakas na amen yun Amen, diba? It's good na, Lord. Amen. Yung sakripisyo natin ginagawa sa Panginoon, wala pa yung sakatiting sa ginawa ng Jesus. Pero never siyang nagreklamo. Amen? Hallelujah! At alam mo, palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ho, panalangin din ng Panginoon, hindi lang magkakaisa, kundi ang foundation ay pag-ibig. Pagmamahalan. Sabi verse 25, O righteous Father, the world has not known you, but I have